Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sabi, ang pasalamat ay yung may kasamang testimony. Lalo naman ako. Naku po, kung ako nga po ay hindi naligtas, ay samantalang nung sinades, daan ng daan doon sa may waiting shed namin. Nagbibigay siya ng tracts. Si Brother Henry, akala ko pa naman nun ay ano lang, yung babago nag-high school, yung pala na may graduate na. Nadadaanan nila ako, nagtutong eats. Kung ngayon ko talaga marirealize na sobrang kahiya-hiya talaga yung ginawa ko, aabutan ako ni Des ng trucks. Hawak ko naman yung baraha mga king sa talas. Yung trucks na ibinigay sa akin ni Des, inilalagay ko lang sa isang tabi. Gaanong kabad ako noon. Yan. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Diyos at ako ay kanyang binago. Noon din, si Pastor Melmar, noon ay ako'y may tindahan nga na dumaan siya. Ako'y nagbabalot ng hawot na paninda, yung tuyo. Sabi, Tita Chari, sandali lang po, 5 minutes lang po. Tayo po magsisharing. Sabi ko, ako naman kako'y bahong hawot. Hindi pa ako na, yay na, wala akong amaya-muyan. Sabi nga yan. Eh di pinapasok ko naman nga sa bahay yun. Nagtupi-tupi pa siya ng papel. Siya ay nag-demonstrate pa sa akin ng God, gayon. Si Jesus, ganon. Yun. Eh di, tapos habang siya ay nagtitinda rin noon ay nagtitinda siya ng mga isda. Ang gawa ko sa kanya, utang-utang, monthly ako nagbabayad, 2,326 a month. Sa siyempre pinaiikot ko yung konting padala ng aking asawa. Tapos natatalo pa sa tungit. Mas malimit ang talo kaysa panalo. Kaya biyaya ang lahat na ako talaga ay talagang ako ay nabago ng Panginoon. At napakalaking biyaya. Tuwi na nga naman dadaan si Brother Henry, naka-tricycle, naka-white t-shirt niya. Nakala ko i-first year high school lang, kagagraduate lang, yung pala graduate na. Tapos dadaan sila, kahit si Pastor papunta kina Maring Joy. Kaya yun ang sabi nga ni Pastor na pagdadaan, itim naman, naka-short. Ako nga na may nagtutong ito sa waiting shed, naka-short nga naman, bago nga. Nakakahiya talaga. Talagang, kaya ang pasalamat ko sa Panginoon ay salamat kahit gaano akong kasama, kahit gaano akong makasalanan, ako ay kanyang ginawang napili pa rin niya. At ako ay nagpapasalamat din at biyaya ng Panginoon na dagdagan na ang aking apo, 5 na sila. Isang lalaki pa rin at 4 na babae. May apo na akong mag-grade 10 at ang pinakamaliit kong apo ay 6 days old. At ika nga ay, unay sa Panginoon, ang mga apo'y pampalakas din ng tuhod. Yan. Kasi parang inspirasyon mo rin yung mga apo na siya ay lagi ko silang kasama sa aking panalangin na nawa ay sila lumaking may takot sa Diyos. Bagamat ako hindi po natigil na pananalangin sa aking pamilya, talagang hangad na hangad ko po na nawa po ang aking pamilya ay madala ko rin po dito. At yun nga, pagka kami nagkukwentuhan ni Maring Joy, sabi ko, Mare, kita naman ka ako'y nagawa na ng maayos sa atin. Kaya lang namang hindi ka ako tayo sumagot, pag mali ang lalaki. Kaya yung minsan niya sabi ng pastor, kayong mga babae ay pasakop sa inyong mga asa-asawa. Kaya sabi ko kay pastor, depende po, paano pong, ako po hindi po papasakop kapag ako'y pipigilang magsimba. Yan. Talagang ako'y hindi papasakop sa kanya. Pero sa bagay naman na pantao na maayos, papasakop naman ako. Kaya salamat sa Panginoon. Nung nagbantay ako ng anak ang asawa ni BJ, 2 araw akong puyat, pagod, naubos ko yung persa. Hindi ko akalain ako'y ma-hospital din. Umatakay ang aking vertigo, sabog ng suka 5 times. Ako ay nalambot na naswiruhan. Nalibuhan pa rin si BJ. Ako'y nagbantay sa kanyang asawa, siya pa rin ang gumasto sa akin. Kaya biyaya rin naman nga na, dahil ang katwiran ko, mamahalin ko ang aking mga anak at ang aking mga apo dahil sa dako pa roon, di ko alam na pagtanda ko. Ako'y kanila rin mamahalin. Kaya nga yung mga anak, gusto ko pare-parehas ang aking pagtingin. Wala akong paborito. Mahal ko silang lahat. Pati ang aking apo, mahal ko silang lahat. Hanggang kaya kong mag-serve sa kanila at kakayanan ko ay gagawin ko. At sila ay patuloy kong ipinananalangin. Salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya.